Isang magandang araw po sa mga kapatid natin sa gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga kaguro. Isang kapapasok lamang na impormasyon, tungkol sa malawakang paggamit ng Artificial Intelligence. Pamilyar tayong lahat sa kung ano ang Artificial Intelligence at kung ano ang kaya nitong gawin sa ating educational system sa kasalukuyan. Ang isyu ay kung kaya bang palitan ng mga Artificial Intelligence ang kakayahan ng mga guro sa mga paaralan. Para sa buong detalye, panoorin ang bidyong ito. At kung bago po kayo sa ating channel, mangyaring paki-subscribe, like, and share, at paki-hit na rin po ng notification bell para maging updated po kayo ng mga ganitong information, at narito ang detalye. AI will not replace teachers in education. According to expert, ipinablish ni Rainier Alan Ronda, and Janvic Mateo, sa The Philippine Star. Manila, Philippines. Ayon sa isang eksperto sa teknolohiya sa edukasyon, hindi kayang palitan ng teknolohiyang Artificial Intelligence or AI at iba pang mga bagong teknolohiya ang mga guro sa edukasyon. Sinabi ni Ryan Lofgren, Vice-Presidente ng Global Strategy ng US-based education technology giant na Instructure, na kapag ang AI ay ginamit sa pinakakonstruktibong paraan, malaki ang magiging tulong nito sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga guro na magpamahagi ng optimal na pag-aaral para sa kanilang mga mag-aaral sa silid-aralan, maging ito man ay sa tradisyonal o virtual na setting. Katulad ng iba pang mga revolusyonaryong tool gaya ng calculator at internet, wala sa mga iyon ang pumalit sa mga guro. May mga smartphones tayo na may access sa kaalaman ng buong mundo sa ating mga bulsa. Pero hindi pa rin ito pinalitan ang mga guro, pahayag ni Lofgren sa isang media briefing ng Canvas Connect conference kahapon. Pinuo ng Instructure ang Canvas Connect bilang isang forum para sa mga faculty at administrators ng mga nangungunang universidad at kolehiyo sa bansa na gumagamit na ng Instructure's Canvas Learning Management System or LMS. Ang mga guro ay mga gabay sa pag-aaral, tumutulong sa atin na maunawaan ang mga landas tungo sa kaalaman, sabi ni Lofgren. At iniisip ko na ang AI ay magbibigay ng mas personal na karanasan at magpapalakas sa kakayahan ng mga guro. At ito ay applicable sa mga librarian at guro sa lahat ng antas. Ang pag-adopt ng mga AI tools ng buo ay magpapalakas sa karanasan sa edukasyon, dagdag niya. Hindi ko talaga iniisip na makikita natin ang isang mundo kung saan ang mga guro ay hindi na sentro ng karanasan na iyon, dugtong pa ni Lofgren. Nakita ng Canvas LMS ng Instructure ang pagtaas ng mga gumagamit mula sa mga nangungunang universidad at kolehiyo sa bansa, lalo na noong panahon ng pandemya, habang ang mga higher education institution ay nagmadali sa paggamit ng mga remote learning technologies at LMS platforms upang mapadali ang remote learning sa gitna ng mga lockdown ng pandemya. 4 sa top 10 universities ng bansa, University of the Philippines, Ateneo de Manila University, De La Salle University, at University of Santo Tomas ang nag-adopt na ng Canvas LMS ng Instructure. Sa US, ipinagmamalaki ng Instructure na lahat ng 8 tinatawag na Ivy League universities at ang buong sistema ng kolehiyo sa California ay gumagamit ng kanilang Canvas LMS na may mga eksklusibong mobile apps para sa mga guro, estudyante, at pati mga magulang. Sa Pilipinas, ang unang institusyon na gumamit ng Canvas LMS ay ang UST noong 2017, na nagpasyang gamitin ang platform upang mapabuti ang kooperasyon, ipatupad ang mga advance sa akademikong at teknolohikal na pag-unlad, at tugunan ang mga nagbabagong pangangailangan ng mga mag-aaral at guro. Enrollment. Isang linggo bago magbukas ang klase sa ika-29 ng Agosto, ang bilang ng mga mag-aaral na naka-enroll sa pampubliko at pribadong elementarya at mataas na paaralan ay nasa ilalim pa rin ng target ng Department of Education na 28 milyon. Kasama ng ika-21 ng Agosto, ang quick count ng DepEd mula sa kanilang Learning Information System ay nagpapakita na lamang ng 16.8 milyon ang naka-enroll para sa paparating na taong panuruan. Ang Region 4A ang may pinakamaraming bilang ng mga naka-enroll na mag-aaral, umabot ito sa 2,858,606, sinusundan ng National Capital Region na may 2,220,470, at Region 3 na may 1,868,161.
Kasunod nito ang Region 6 na may 1,435,047, Region 7 na may 1,255,918, at Region 5 na may 1,033,543. Noong nakaraang taon, may 28.7 milyong mga mag-aaral na naka-enroll sa basic education, at may mga 24 na milyong nasa pampublikong mga paaralan. Ayon sa DepEd, magpapatuloy ang enrollment para sa paparating na taong panuruan hanggang ika-26 ng Agosto. Ang mga mag-aaral ng Alternative Learning System ay maaring mag-enroll din sa kanilang mga barangay o sa mga malapit na community learning centers o pampublikong paaralan, dagdag pa ng ahensya. Sa isang naunang memorandum ng departamento, sinabi ni Education Undersecretary Michael Poe na lahat ng pampubliko at pribadong paaralan ay dapat mag-update o mag-encode ng profile ng mga mag-aaral sa Learner Information System ng ahensya gamit ang updated Basic Education Enrollment Form. Ang mga superintendent ng division ng mga paaralan at mga head ng mga paaralan ay dapat mag-facilitate ng mga advocacy campaign sa kanilang mga jurisdiction upang ipaalam sa general public at hikayatin ang mga magulang, guardian ng mga posibleng mag-aaral na i-enroll ang kanilang anak para sa school year 2023 hanggang 2024 sa pamamagitan ng pag-post ng mga relevant materials sa mga makikita na lugar at sa pamamagitan ng mga anunsyo sa lokal na telebisyon at radyo, pahayag ni POA. Ang deadline para sa pagpapasa ng mga kinakailangang dokumento sa mga pampubliko at pribadong paaralan ay sa ika-31 ng Oktubre. At dito po nagtatapos ang ating video. Para po sa inyo mga kaguro, ano po ang masasabi nyo, at kung nagustuhan nyo po ang ating video, mangyaring pakilagay ng inyong comment sa comment section sa ibaba, para po patuloy kayo maka-access ng latest information, mangyaring paki-subscribe, like at share para ma-notify po kayo ng mga latest updates. Maraming salamat po.